Hello, magandang araw sa inyong lahat. Depende kung kailan ko 'to ma-upload, umaga, tanghali, gabi, 'no? Anyway, meron tayong pag-uusapan. Hapyawan ko lang yung live kagabi kung saan nakausap namin si Tito Casper, 'no? May isi-share lang ako ng konti na na-confirm natin. Hindi ko na napanood kasi ng buo kasi during live, nasa labas ako at malulubat na ako nung time na yon. Pinaakyat lang ako kasi just in case na malobat si Sir Earvlog, ako yung sasalo. Now, ang iniwan ko kasi si Boss Mac Pablo, sila yun nandun sa live. Ang mga na-confirm ko, pero panoorin nyo pa rin ang buo ha. Manonood pa rin ako, itutuloy ko din yung live pagka, alam niya, natapos yung ano. Ang na-confirm natin, totoo, kinonfirm niya na hindi siya bayad ng buo sa sahod. Then, pati si Aba daw kulang ang ano, ang bayad. Then yung isa sa tinanong ko, totoo ba na may dineliver na kabaong? Wala daw. Hindi, actually hindi niya sinabi wala. Wala naman daw siyang nakita na dineliver na kabaong. Meaning, hindi totoo. Paano ko nasabi hindi totoo? Si Casper yung witness doon sa kinaso kila sa Pugenius Group, 'di ba? Naalala niyo 'yon? Yung pinapadalhan daw siya ng kabaong. So hindi totoo na na nakita niya. Witness siya eh. Ano pa ba yung yung na-confirm ko doon? Ano pa ba yung mga tinanong ko? Yan, may hinihingan nga daw yung manang daw sa US. Same nung kwento kay Ian. Then, malulobat na kasi ako, tinanong ko siya ng diretsyo. Sa tingin mo ba, nambudol yung ano mo, yung boss mo dati? Nung una, alam mo na, syempre, paligoy-ligoy, nagpapaka-safe, no? Hindi ko naman masisi na magpaka-safe, syempre nag-iisip din siya, no? Ng ano niya. By the way, aminado kasi din siya na stress ngayon dahil do sa kaso na kinakaharap niya. Syempre, kailangan natin pagbayaran yun, di ba? Yung ginawa mo, di ba? Kahit ako naaawa din ako, kaya lang, syempre, kailangan niya harapin yun. Kasi si Sir MG mukhang gigil din, men eh. Gigil din sa'yo eh. Kasi nga, di ba, yung pakyo-pakyo mo dati, eh, sa kabila ng, alam mo na, hinihikayat ka na ng magbagong buhay, pero ang choice mo talaga ay manatili doon sa idol mo at sundin, hindi sundin yung kagustuhan ng amo mo na bastusin si Sir MG. Mukhang tutuluyan ka talaga. Tapos yung magtataho, tinanggi niya eh. Hindi daw totoo yun eh. Then, balik tayo doon sa tinanong ko na regarding doon sa kung nambubudol ba yung idol niya. Tinatanggi niya, hindi niya hindi niya kinonfirm. Syempre, alam mo na, di ba? Lagi niya sinasabi, hindi ko naman po alam, hindi ko naman ganyan. Tapos, may tinanong pa pala ako. Sabi kong gano'n, ilang taon mo nang nakasama si idol mo? Sabi niya, higit isang dekada yung pagkakilala niya. Sabi ko, sa pagkakasama niyo ba na yon? Correct me if I'm wrong medyo nire-rephrase ko yung pagkakatanda ko lang. Sabi ko, sa pagkakasama niyo bang yon, Sir Casper, may natuluyan na ba kayong bahay? Yung sariling bahay niya. Ang unang tinuturo niya yung sa Isabela. Hindi, kako, yung bahay talaga ng idol mo. Yung bahay talaga ng boss mo. Kasi mula noon, sabi 2005 niya pa daw kasama eh. Hanggang kahit kailan wala pa daw sila napuntahan na sariling bahay niya. Pero sinasabi niya, may pera naman daw. Nung pumunta na Marinduque, may pera naman daw. I think 16,000
Yung sinabi nung pumunta sa Marinduque, 'di ba? Hindi ko nga natanong doon yung van kung ano ba. Mamaya babalik ako kung maaabutan ko pa yung live, no. So proceed muna tayo dito sa pag-uusapan natin. I do suggest panoorin nyo ng ano, yung naka-earblog po yun. Or kung ano, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Yung link ng live ni Casper. Anyway, so ito, no. Unahin muna natin to. Ito yung reaction na amin naman ni Sir Casper. Ito na stress siya ngayon eh. Dahil dito sa lumabas na notice. Hindi pa naman ito sabpina. Parang pinapaalam lang ng Napolcom. Casper, ito yung Napolcom page ha. Parang may pinost sila na sinasabi na magpapile sila ng complaint kay Norman Mangusin at siyam pa na iba. Okay? So nakalagay yung pangalan mo dito, Edmond Soner Sarana and 8 others. So kasama ka dyan. Ngayon, ang sinampa nilang case, hindi pa naman ito sabpina, ito ay parang memo na sinasabi na nagsampa sila ng kaso sa inyo. Nagsampa na. Nung May 19. Additional complaint, nakalagay. Republic Act number 11917 or Private Security Services Industry Act. So parang sinasabi dito, yung pagbabodyguard ng walang license o hindi authorized ng PNP ay bawal sa batas. Okay? Kay Norman Mangusin, marami pang ibang kasong nakalagay. Pero yung sa'yo na pag-usapan natin. So ano masasabi mo dyan? Panghina kasi. Nakapanghina kasi Start na pa lang ang trabaho eh. Problema na agad. nakastart mo pala, problema na. Oo nga, second day mo pa lang eh. Pero Puro po sa harapin na lang, harapin ko na lang yan, boss. yan para gawin mo. Tama. Wala, no choice din eh. Kesa takasan mo yan, eh ganun din. 'Di ba? Eh harapin ngayon. At least baka mamaya, pag hinarap mo yan, matapos din na mas maaga. 'Di ba? Kung dumating sa pina mo, edi atin mo yung kaso, doon ka magpaliwanag sa korte kung ano talaga yung naging participation mo doon. Kung totoo man yun o hindi, doon ka mag-explain, okay? Kasi ito mabigat to. Kasi Casper, ano eh, kahit pa sabi mong patawarin ka na ng mga tao, granting na totoo naman yung pagsisisi mo, no? Nagawa mo din kasi yan eh. Kailangan mo pa rin kasi talagang harapin men eh. 'Di ba? Mahalin ka man namin lahat dahil ikaw ay nagbago na. Eh itong mga nagawa mo sa past, katulad ng sinabi ko, eh sisingilin ka talaga. 'Di ba? Kahit ako din naman ang kahit ako din naman ang masampahan ng ganyan. Eh, syempre, may stress din ako, sino bang hindi, 'di ba? Eh no choice, kailangan talagang halapin. Ganun talaga ang buhay. Napolcom to, di ba? And Ika nga, sabi ni Sir MG, 'di ba, hindi pwedeng lilipat ka ng page ng book of life mo. Kailangan tapusin mo muna yung previous. 'Di ba? Doon ka makakuha ng peace of mind. Ngayon, natanong ka naman namin na ano ba yung feeling mo na nangyari sa iyo ngayon. Feeling mo din parang iniwan ka din, 'di ba? Kaya sinasabi ko, lahat ng mga ito, no, pakinggan nyo ako. Yung mga sumusuporta at yung susuporta, kayo kasi mag-iisip kayo kung ano yung hindi naman kayo tanga lahat. Lahat kayo na ano na nagkakaaway-away tayo sa ano no, sa social media. Pero hindi naman kayo tanga lahat kung sino yung tama at mali. Pinipilit nyo na lang talaga maging tanga. Na ipipilit yung tama yung idol nyo. Lalo na ikang wild putang ina mo ka, na-comment ka ng comment sa akin, natanggol ka ng tanggol dyan. Hanggang kailan ba kayo matututo? Dahil nagtawanan kayo nung na-dismiss yung kinaso ni Ma'am Joanna. Part of the process yun eh. Hindi nangangahulugan na inosente yung idol nyo eh. Kayo ba arde? Nagsasaya kayo na ano yan? Na dismiss yung anti-Elias niyan? Na hindi nyo inaalam yung reason? Ano ba? Paano kayo, Ma'am Monica D, Jem Estenso, Mark Martinez, hanggang saan kayo magiging tanga? Nawala na ba kayo? Nandiyan pa ba yung mga yan?
Alam naman natin na yung humuli rin kay Norman Mangusin, si Sir Kalinisan na for community. Kaya, ganun talaga buhay. Try na lang natin kung ubra ang inyong depensa, laban dyan. So, second day pa lang ni Casper, no? So, puro problema. Pero, Natawa din, okay lang Casper. natawa din yung boss niya. Ganyan talaga. Kapag masyado magpa-stress at malulungkot ka. Eh, yan, ito yung bunga ng mga dating mga ginawa nyo. Kailangan nyo harapin. Malay mo, mapatunayan nyo naman na hindi totoo na nagpa-bodyguard kayo na for the content. Okay? Kahit na, hindi, ano yung, hindi, sorry Sir Easy Jersey ha. Hindi kasi, yung for the content kasi, hindi kasi depensa yun eh. May nangyayari talagang pambabodyguard talaga. Kasi, putang ina, yan ang nagiging kasi lagi. Yan kasi lagi nagiging depensa na for the, kahit si Sir Alex Pabella, yan din ang depensa. Kapag nabubuking na nagsisinungaling, alam mo ba yung content? Alam mo ba yung content? Gumagano si Sir Alex Pabella. Yan ang dapat baguhin na lahat ng may kaakibat na responsibilidad. 'Di ba? Hindi nyo naman sinabi sa content na itong gagawin namin ay drama-drama lang. Hindi naman naggaganon yung idol mo eh. Hindi naman kilala ang idol mo na komedyante. Although na nakakatawa siya, pero hindi kilalang komedyante yung idol mo, men. Maraming naniniwala sa idol mo, kaya nung ginawa kayong bodyguard, maraming talaga maniniwalang bodyguard kayo. So pagka nagkaroon ng seryosohan, bigla niyong babawiin na for the content lang, hindi. Yan ang kailangan yung panindigan. Yan ang hirap eh. Pagka nahuhuli, palaging may dahilan na, hindi, for the content lang kasi yun. Di ba? Eh yan. Sabagay, kung pagbibigyan naman ang paliwanag nyo nung husgado, di malay mo naman. Di ba? Anyway, ito yung update do sa mga kaso ni Sir MG. So ito yung nangyari. Tinding breakup ni Casper at ni Norman. Wala na to, mga kahombre. Ito yung in-upload This kagabi. is the end game of everything. Noong Lunes, kami ho ay nagkaroon ng hearing ni Norman sa QC. Naalala nyo yung ikinaso niya sa akin. Si Norman ho ay hindi nagpakita. Kahit ang kanyang abogado, hindi rin nagpakita kahit sino. Naku, mapuporpit yun, men. Tanungin ko nga si Attorney Mikey Go. Mikey Go. Kapag di ka po ba hearing na ikaw ang kaso. Tanong ko, feeling ko may chance pa to eh. Halimbawa, hindi maka-attend ngayon. Then sa susunod, hindi makaka-attend. Siguro mga 3 times. Tingnan natin yung sagot ng abogado. Ito, nasin na ni Attorney Mikey Go. Kasi di daw umattend sa QC si Norman. Hearing sa korte. Di ko po alam. Tinatanong hearing ba sa korte o sa prosec lang? Di ko po alam eh. Yan yung nakaso pa lang na tingnan natin yung yung sagot, Ano yun, parang wala na rin siya. Baka mamaya kay attorney mo sa Tito Norms, wala na rin maibayad, ano ba? Paano tayo niyan, ano ba? So, yung prosecutor was asking for him. Eh, syempre, wala kaming alam. Ngayon, mga kahombre ko, sa totoo lang, nalalapit na rin yung susunod namin na hearing. Sa Paranaque, hindi ko naman pwedeng sabihin kung kailan. Alam niyo yon, hindi po pwede. Basta nalalapit na, hindi ko pwede sabihin. Pero, excited na kami doon.
sigurado mga kahombre ko, hindi namin talaga titigilan si Norman. At in few days, may ilalabas ulit akong video. Kasi finally mga kahombre ko, ifa-file na ng misis ko yung kagimbal-gimbal na 42 counts ni Norman. This time mga kahombre ko, we took our time. Inayos namin lahat totally together with the evidences coming from CICC, DICT, mga kahombre ko. So, pina-authenticate namin lahat Ang sabi ni ng attorney Mikey Go, kung sa prosec pa lang, kung sa prosecution pa lang, di na required na umattend yung complainant after ma-file ang complaint. Okay. Di naman pala kailangan attendan ng ano. Pwede pa rin magpatuloy. mga video. So, makikita nyo lahat mga kahombre ko na this time, hindi na ho biro ang magiging pagsasuffer ni Norman. Just to answer my wife's complaint, mahihirapan siya. Good luck, Norman, ha? Galingan mo sa pagsisinungaling mo kasi malapit nang dumating ang oras ng paghuhukom ulit sa iyo. Ito na nga yun, May 20, 2026. Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Wala akong pakialam kay Lopez, Yan kay na Lopez nga. yan, o kay kasino-sino pa yan. Wala akong di gawin niya. Lopez, sampaling ko yung mukha mo eh. Okay nang inan to. Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Tatakutin mo ko sa isang gago na asawa, Lopez? Gusto mo paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami? Lopez ka pa dalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. Yan na nga. Pinail na, boy. May 20, ngayon lang ito. Ito pala yun. Malapit na. 3 yung papalabas, Norman, ha? Baka hindi mo alam. Ina-update lang kita. Balita ko, hindi ka rin nakapunta sa Jensan. Ay, Ilan na putang yung ina, totoo pala yun na ano. Tinuluyan pala siya doon. Tinuluyan pala siya doon, sabi ko sa inyo eh. Kasi parang naikwento yata sa akin ni Boss Mac Pablo. Ay, hindi naman sa akin, sorry, hindi niya naikwento sa akin. Na i-mention niya sa live yata ni MG yun, na gumawa na siya ng affidavit na yung regarding doon. Buhay pa pala yun sa Jensen, boy. Baka madelikado ka. Alam mo yun, Norman. Huwag kang masyadong mag-concentrate sa akin. Ha? Marami pang iba, Norman. Ha? Kung ako sa'yo, alam mo yun, mag-check-check ka. Patawag-tawagin mo yung abogado mo. Maybe sa Jensen, maybe sa San Pablo. Baka kasi mamaya, alam mo na. So yun, mga kahombre ko. Nagkaroon ho tayo ng major update kagabi lang to, mga kahombre ko. Ha? From ako ay Na-discuss na natin ito focus. Nasabi ito na per ability commission on alleged unauthorized security Yes, operations linked to Mangusin. So, dito inulit lang ulit na nagkaroon ng ibang kaso si Norman sa CIDG. Ngayon, mga kahombre ko, eto lang yan. Si Casper ho, tulad nung ilan pang mga tao, no, na nadamay lang o madadamay lang sa sitwasyon na Sama-sama pa kasi kayo eh. Alam, ewan ko ma. Ay, nako. So, ito, from this point, pag lumabas uli si Tito Norms, actually, na-mention pala dito sa vlog na to, mas matagal pala siyang nanahimik after niya makulong. So ngayon, magti 3 weeks pa lang si Tito Norms na hindi nagpapakita. So, ito yung proof na pagka sumama pa kayo dyan, pag nagpakita uli yan, naniwala pa uli kayo dyan, bona fide na tanga na talaga kayo. ito ay engrave at pangit na situation. Bakit, mga kahombre ko? Kasi talagang wawasakin sila ng Napolcom at CIDG at SOSYA. Kasi sobrang sama po ng ginawa nila. Pinapalabas nilang security sila,
pero hindi naman sila security. Malaking sampal po yan. At Yan ang problem eh. Tapos ang ididepensa nyo dito, content lang. delikado yan. Kasi how would you know, mga kahombre ko, na walang mga armas tong mga to at sasabihin mong security to? Wala naman to pinag-aralan na in regards sa pagiging security. Oo nga. Pangalawa, baka May inyuro pa yan, di ba? Sa mga mamaya kung anong security na lang ang naiisip nila, tandaan nyo mga kahombre ko, merong ethic standards din ang pagiging security. Ang pagiging security guard o bodyguard o security, mga kahombre ko, baka iniisip nyo na kung sino-sino na lang, tulad ni Norman, no? Na kumukuha na kung sino-sinong mga tao na lang, tas yun na yung security. May masabi lang siya, okay, yan na yung security. Tapos na, hindi ho ganun yun, mga kahombre ko. Being a security guard, dapat meron kang pinag-aralan. At meron kang mga test, exams na alam nyo gagawin. ba? Lalong Huwag nyong ismulin yung mga security guard na yan. Pag nakita mo yung yung logbook, pag nag-endorse yan, yung mga terms niyan, di mo maaarok eh. Tsaka security guard ang pinaka-importante yung logbook niyan. Sa bagay, bodyguard pala itong pinag-uusapan natin. Hindi yung security guard na yung sa establishment. Yun kasi alam ko eh. lalo na, meron ka lisensya para sa barel. So mga kahombre ko, hindi ho security lang. Being a security guard, bodyguard, or security, or a security personnel, hindi ho yan madali. Tsaka malaki sweldo niyan. Talagang may proseso rin po dyan, mga kahombre ko. So, may iba't ibang lisensya kang kukuhanin to be a security. Hindi yung kung sino-sino na lang tulad ni Norman Gusgusin. Ako naman, mga kahombre ko, naaawa no? Sa mga tao na mai-involve o na-involve dito kasi kinasuhan na ho talaga, no? Tulad nitong mga tao na to. Nakakaawa, mga kahombre ko, kasi halata mo naman na itong mga to, humahanap lang ng racket nung araw na yon. Oo, Unfortunately, nadamay lang sila sa Pangiti-ngiti pa oh. katarantaduhan at kalapastanganan at kawalangyaan ni Norman Mangusin. So, wala na tayong magagawa doon, mga kahombre. Papaniwala kasi kayo, men. Paano yan? Yung iba sa inyo, instead na makakatulong kayo sa pamilya nyo. Di ba? Ko. And as of now, talagang mananagot si Casper. Huwag kayong maawa kay Casper, mga kahombre ko. Ha? Tandaan mo, Casper, sasabihin ko sa iyo ngayon. Bago ka magbago o bago mo baguhin ang buhay mo, make sure na naayos mo at nabago mo na at nagrepent ka na sa mga ginawa mong kasalanan noong nakaraan. Yan ang sinasabi natin kasi, di ba? So, yun, re-reactan niya yung video na nagsisisi si Tito Casper. Pero, wala ganun talaga ang buhay, men. Di ba? Ako may halong awa, may wala naman tayong magagawa kahit maawa tayo sabay-sabay. Doon sa haharapin nila, di ba? Lesson na lang ito na, syempre, kung may sasamahan ka talaga, hindi lang basta sama, hindi lang basta tanaw na utang na loob. No? Suri-suri din. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.